Pia, hindi pa man siksikan at wala pa mang mahabang pila sa mga terminal ng bus dito sa Pasay dama na kahit paano ang Holy Week rush. Pebrero pa lang daw nakipag-unahan na ang marami sa pagpapareserba ng tiket pauwing Kabikulan. Dapat 22. Nangyari? Ano na, puno na, wala nang puno na ang reservation. Hanggang 24 na, puno na. Kaya mapipilitan kayo umalis ngayong gabi. Nag-force ng leave kasi yung ticket hindi na available ng Tuesday, Wednesday, so Monday na lang yung kinuha namin. Yung mga sinasabi mga chance passenger, makakakuha rin ng ticket yan. Pero by that time, kung ano po yung available nating bus, yun po ang ating mabibigyan ng reservation. May ilang bus station naman na tumatanggap lamang ng walk-in at hindi nagre-reserba. Kaya si Margarita Angeles na galing pang Nueva Ecija, hindi nagkaaberya kahit walang reservation. Yun nga lang, reklamo niya. Pag ganitong talagang 600. Pag hindi po ganitong season? Mas mura, mga 450, ganun. Paliwanag ng dispatcher. Pag peak season ganun lang ang ginagawa pero binabalik naman. Yung po ba ay ayon sa taripa ng LTFRB? Wala pa po yun sa tamang taripa. Yun ay mas mataas o mas mababa sa taripa? Mababa ho. Pero ayun lang yung regular price. Pero kung susundin yung taripa, magkano po dapat? Nasa 650. Ilang ulit nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na kailangang sundin ang taripa at may kaukulang parusa ang paglabag dito. Sa Araneta Center Bus Terminal, posible raw pumalo sa 10,000 ang dami ng mga pasaherong dadagsa pagsapit ng Miyerkules Santo. Kaya para hindi masayang ang oras sa pagpila pa lang sa ticket booth, maiging magpa-reserve na raw. Para sa mga nag-aabil ng malapit na upuan, dapat talaga nagpapareserve sila. Yung iba po nagpa-advance booking na kasi po para makakuha silang magandang upuan, mas maayos, saka mas komportable. Ang ilan, bumili na raw ng ticket 1 linggo bago pa man ang Holy Week. Pag ganitong Holy Week, talagang siksikan, agawan, kailangan magreserba talaga. Gayunman, pagtitiyak ng mga bus company, sapat at may extra units pa raw silang babiyahe para maghatid ng mga pasahero. Normal pa rin ang operasyon sa ilang bus terminal sa EDSA na may mga biyaheng panorte. Inaasahan din nilang sa Miyerkules pa dadami ang mga pasahero kung saan paniguradong ubusan na naman ng tiket. Para naman hindi maabala sa inspeksyon, ipinaalala ng mga pulis ang mga ipinagbabawal na bagay sa loob ng bus gaya ng patalim, pintura at mga hayop. Inanunsyo naman ng MMDA na walang number coding ang mga bus simula sa Miyerkules Santo. Pia, dito sa bus terminal na kinaroroonan natin, biyaheng Baguio, Zambales, Pangasinan at Tugigaraw ang mga bus ayon sa kanilang master dispatcher, Pia. Bagamat halos puno na raw yung mga petsang March 23 at 24, hanggang ngayon ay ongoing pa rin naman daw yung reservation ng ticket at may mga maibibigay pa naman daw silang biyahe. Ngayon, sakali man daw mapuno na yung mga biyaheng yan na regular, mayroon na raw silang 7 extrang bus na may mga special permit galing LTFRB na handang magpasakay ng mga pasahero na medyo mahuhuli sa pagpapareserba ng ticket. Pia, bukod nga sa dagsa ng tao sa Miyerkules Santo, inaasahan ding dyan magsisimula yung pagka-delay ng mga biyahe dahil sa inaasahang pagtaas ng volume ng mga sasakyan na magre-resulta naman sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Pia? Trisha, linawin ko lang, pag sinabing mag-reserve ng ticket, kailangan ba may bayad na o papayag sila na talaga magpapalista ka lang? Pia, pasensya na lang, medyo nag-aanunsyo kasi ng biyahe dito ngayon sa terminal. Hindi ko ganong narinig yung tanong mo. Pakiulit. Yung sinasabi mo, Trisha, na kailangan magpa-reserve ng ticket, papayag ba sila na magpapalista ka lang or yung pag-reserve mo, instant bayad na yon? May bayad na yun agad, Pia. Yung pagpapareserba ng ticket, kailangang pumunta ng personal, yung pasahero dito sa terminal ng bus at magbabayad na siya ng kanyang pamasahe para makakuha ng biyahe doon sa araw na kanyang gustong makauwi patungo sa kanyang probinsya, Pia. Alright, maraming salamat, Trisha Zafra.